Ngayon, ang tanong, sino ang gusto nating makakalaban ni Casimero sa kanyang muling pagbabalik sa boxing ring? Ako, ang aking napupusuan at palagay ko kayo rin, ang gusto natin ay yung knockout artist, yung two-weight division former world champion ng Tijuana, Mexico, si Luis Nery. Gandang laban yan, Nery versus Casimero, sapagkat kapwa may lakas ng suntok ang dalawa at talagang walang masyadong emphasis sa defense. Parehong hataw ang gusto ng dalawang boksingero. Now, si Luis Nery, mga kaibigan, muntik na niyang ma-knockout si Naoya Inoue nung sila'y nagharap last year, 2024. Na-knockdown niya early in the fight itong si Naoya Inoue. Bagamat nakatayo si Inoue and eventually binugbog niya itong si Luis Nery, abay pinakita ni Nery sa laban na yon na nandun pa rin. Nandun pa rin talaga yung kanyang knockout power, which makes him a constant threat sa anumang laban. Ngayon, Nery Casimero in Japan, marami ang may intriga kung kayang lampasan ni Casimero yung naging performance ni Inoue kay Luis Nery. The idea here is that kung malalampasan ni Casimero, mas maganda ang kanyang performance kontra kay Nery, ay napag-uusapan ng mga Japanese boxing fans. It will create a buzz and eventually, hopefully, a clamor. Pag nakarating kay Inoue, abay, sabihin ng mga Japanese boxing fans, gusto namin makita yung Casimero versus Inoue. So, ayan mga kaibigan, very interesting development ito pag nagkataon para kay Johnwell Casimero. Now, itong laban na ito, abay, parang ilagay mo na lang si Casimero at saka si Nery sa loob ng drum. Ganun kaliit ang ring. Parang doon na sila magbibigwasan, mga kaibigan. Walang atrasan ito at bakbakang umaatikabo. Parehong unconventional ang style. Plus, may magandang backstory itong Casimero versus Nery. Kasi sila kapwa na ban sa Japan. Hindi sila big in Japan. Sila ay parehong ban in Japan. In fact, si Nery even drew an indefinite or lifetime ban mula Japan dahil nga constantly overweight, plus may allegations of paggamit ng performance-enhancing drugs. Tama. So he drew a lifetime ban sa Japan. Inalis lang ng Japan nung umusbong na si Inoue at nakita nilang pwedeng bugbugin ni Inoue si Nery para maturuan ng leksyon. Ay muntik nang mag-back pa dahil muntik na nga ma-knockout ni Nery si Inoue. So ayan ang istorya. Yun nga lamang, you talk Casimero, you talk Nery, parehong may conditioning issues ang dalawa. Parehong may constant weight issues. So malamang catch weight ang labang ito kung sakaling matuloy. At the end of the day, mga kaibigan, napaka-importante ng pagbabalik na ito ni Johnwell Casimero sapagkat this time tutulungan na siya ng Kameda Boxing Group. Pero dapat yung pagtitiwala na ito ng Kameda Boxing Group dapat suklian ni Casimero by getting himself in shape, by taking away this agam-agam sa kanyang conditioning. Tama. Kasi si Manny Pacquiao nga, 4 na taon na hindi lumalaban. Pagbalik sa boxing ring, pasok sa 147 pounds. That is discipline. Kailangan ipakita yan ni Casimero. Makonvince niya ang Kameda Boxing Group na wala na yung weight issues na yan. Handa na akong lumaban ng todo-todo. Kailangan yan sapagkat pag ito'y nabulyaso pa rin, naku, yari, talo tayo, mga Pinoy boxing fans. So like I said, itong bagong kontrata ni Johnwell, mga kaibigan, maaaring ito na ang huling pagkatok ng oportunidad sa kanyang pintuan. Maaaring ito na ang huli na pag-asang ibibigay sa kanya na maiayos ang kanyang boxing career. Tama. Maaaring ito na ang huling baraha para kay Johnwell Casimero. At kung ito na nga ang huling baraha, ay sana huwag joker ang maging huling baraha. At sa halip, tunay na kwadro alas.